Ang malaking tapyas naman sa budget ng flood control projects sa susunod na taon, tiniyak po ni Secretary Dizon at kampante na makakapagpresenta na sila sa araw po ng Lunes ng kanilang budget doon sa Kamara. Kaugnay niyan, managkalap pang report si Bombo Isaac Cotoner. Posibleng malaki ang ibawas sa flood control budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa taong 2026. Maliban na lamang sa mga lugar na itinuturing na red zones o matinding binabaha ayon yan kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. May natitirang 350 billion mula sa 2025 flood control budget na maaari pang gamitin sa susunod na taon kahit mawala ang 275 bilyong alokasyon para sa taong 2026. Tanging mga kritikal na lugar ang maaaring pagkalooban ng pondo para sa mga proyekto laban sa pagbaha. Sa kasulukuyan, ito ay patuloy na sinusuri pa rin ng kagawaran upang malagay ang pondo sa mga tamang lugar para mapakinabangan ng maayos. Makikipag-ugnayan ang ahensya sa Project NOAA upang matiyak na ang mga plano at programa ay nakabatay sa siyensya at nakatutok sa mga red zones. Yan po ang pinag-aaralan natin ngayon. Pero mayroon po kasing mga area na nangangailangan. Pero kailangan hindi ka mukha dati na kahit saan na lang may flood control, ito po talaga, kailangan pag-aralan natin mabuti. Pero ito ang garansya ko sa inyo, malaki po ang mawawala sa budget ng flood control sa 2026 budget. Samantala, humiling ang kagawaran ng extension para sa pagpresenta ng kanilang budget sa Kamara. Bukas, Setyembre 12 ang orihinal na petsa ng kanilang pagpepresenta, ngunit humiling si Dizon ng dagdag na 2 araw at inaprubahan naman ito ng House Committee on Appropriation. Sagot ni Dizon sa naging pagtatanong ng Bombo Radio Philippines, nililinis pa rin nila ang panukalang budget para sa 2026 upang alisin ang mga dobleng entries at iba pang irregularidad. Kumpiyansa naman sila na handa na silang ipresenta ito sa Lunes, Setyembre 15. Sa House na tulong sa budget presentation. Oo. Bakit? Ang dami. Ang haba, ang dami. So, humingigan tayo ng weekend itong parating na Sabado at Linggo para makapagtrabaho. Pero kampante naman tayo na masasubmit natin sa Lunes. At nagpapasalamat po tayo kay Chairperson Nika Swansing at sa buong Committee on Appropriations na tayo pinagbigyan sa ating additional 2-day request. Mula sa lungsod ng Quezon, ito si Bombo Isaac Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.